Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat pong muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. You rose again on high.
majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Good morning.
Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Today is Sunday at purihin natin ang Panginoon dahil magsama-sama na naman tayo sa isang gawain ng Christ-appointed and chosen community church. Binabati ko po ang lahat po ng ating mga kapatiran diyan po sa Baguio City, sa Pasay City, Las Piñas, sa Bacoor, sa Bohol, sa La Union, sa Negros Occidental, at sa lahat po ng sulok ng ating bansa. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Mga minamahal, mga kapatid ko, pagkaisahin natin ang ating mga puso at ipuin natin ang puso ng Panginoon upang sa gawain na ito ay maipo natin ang kanyang puso at diringgin niya ang ating mga panalangin. Praise the Lord. At tayo po ay manalangin na. Samahan niyo po ako. Hallelujah, hallelujah. Loving Heavenly Father, we come to you this hour asking your blessing and help as we are gathered together. We pray for your guidance in the matters at your hand, and we ask that you would clearly show us how to conduct our work with a spirit of joy and enthusiasm. Give us the desire to find ways to excel in our work. Help us to work together and encourage each other to excellence. We ask that we would challenge each other and reach the higher and faster to be the best we can be. Father God, you are so mighty and strong. You are a loving Father. You hold the world in your hand. Thank you for your goodness and your mercy. You are God that's so merciful and loving and generous. We take time to include you as we come to your throne to praise you, to worship you, O God, in this morning. Thank you, O Lord, for this opportunity. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo na makasama ka namin sa umagang ito. Salamat muli. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus na iyong anak at aming kapagligtas. Amen, Amen, at Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. As I am saying to you, isi-series natin po ang ating pag-aaral sa Book of Revelation. So we start with our lesson. Kung may timeline ba ang Book of Revelation. At last Sunday, pinag-aralan naman natin po yung 7 letters to the churches. At sa umagang ito, ay pag-aralan naman natin yung 7 seal na ating pagbulay-bulayan sa umagang ito. At buksan natin ang ating mga Biblia sa Book of Revelation, chapter 6. We're going to study verse 1 to 8. Kung nandyan na po sila, babasahin ko po sa Tagalog. Sabi dito, at nakita ko ng buksan ng kordero ang isa sa mga tatak at narinig ko na waring ito ugong na kulog at isa sa 4 na nilalang ay nagsasabing, halika at tingnan. At nakita ko at masdan ang isang puting kabayo at siya'y nakasakay sa kanyang mayroong busog at isang korona na binibigay sa kanya. At siya ay umayong nanlulupig at upang manlupig. At nang mabuksan niya ang ikalawang tatak,
At narinig ko ang ikalawang nilalang at nagsasabing, halika at tingnan. At nang may lumabas na isang kabayo na pula at pinagkaloob ang kapangyarihan sa kanyang nakasakay dito upang alisin ang kapayapaan mula sa lupa. At upang dapat nilang patayin ang isa't isa, ay mayroong ibinigay sa kanyang isang malaking tabak. At nang mabuksan niya ang ikatlong tatak, narinig ko ang ikatlong nilalang na nagsasabing, halika at tingnan. At manamasdan ko narito ang isang itim na kabayo at siya ay nakasakay sa kanyang may isang pares na timbangan kanyang kamay. At narinig ko sa isang tinig sa kalagitnaan ng apat na nilalang nagsasabing, isang sukat ng trigo, isang denaryo, at lalong sukat ng sibada sa isang denaryo, at tiyaking huwag saktan ang langis at ang alak. At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na nagsasabing, halika at tingnan. At ako ay tumingin na masdan kong isang maputlang kabayo at ang pangalan niya na nakasakay sa kanya, kamatayan, at ang impyerno ay sumunod sa kanya, at ang kapangyarihan ay pinagkaloob sa kanila sa ikaapat na bahagi ng lupa, upang pumatay sa pamagitan ng tabak at ang gutom at ang kamatayan at ang mababangis na hayop sa lupa. Salamat sa pagbasa ng salita ng Panginoon at patuloy po tayo sa presensya ng Diyos. At tayo po ay dumulog sa panalangin sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na aming pagbulay-bulayan sa umagang ito. Patuloy dalangin namin na samahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Bigyan niyo kami ng wisdom, ng knowledge, ng understanding that through your word, O God, magbigay ito kalakasan at gabay sa araw-araw namin pamumuhay. Salamat muli, Panginoon, sa pribileyo na makasama ka namin sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus na iyong anak namin kapagligtas. Amen, amen, at amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. At sa umagang ito, mga minamahal ko, ay yung ating pag-aaral ay patungkol po the seven seal, no? Yung 7 tatak na nabasa natin dito sa Revelation chapter 6 verse 1 to 8. Mga minamahal, mga kapatid ko, naniwala ko ang bawat isa sa atin ay merong ng kaunawaan patungkol sa libro po ng pahayag. So, ang lahat ng mga pangyayari hindi natin hawak kasi misteryo nga. Ito ay misteryo sa atin. Pero kung tayo po ay binigyan ng karunungan ng Panginoon, unti-unti mabubuksan ang ating mga kaisipan at maunawaan natin kung ano ang darating sa tribulation or pagdating ng rapture o pagdating ng Panginoong Hesus sa sunod na pagbabalik niya. So, mga minamahal, mga kapatid ko, yung susunod na event sa timetable ng Panginoon ay ang rapture. Yung rapture ng iglesia, ng church. But the earth is taken out of here. Meanwhile, back on earth, there will follow a 7-year, 7 taon na paghihirap. 7-year period like the earth has never experienced before. Na hindi pa na naranasan ng mundong ito ay maranasan natin sa panahon na sinasabi dito sa binasa natin at pag-aaralan natin. Ang Biblia ay tinatawag na ito ay isang malaking
paghihirap or the Great Tribulation na mababasa natin mula sa chapter 6 hanggang chapter 9. Fun for us, pinapakita sa atin ng Panginoon yung graphic picture sa panahon na ito, sa period na ito, at sinasabi, napaka-terrible, nakakatakot, at horrible na hindi natin sukat maisip ang mga pangyayari sa darating. So kung tayo po ay nagbabasa ng Book of Revelation, nababasa natin ito. No? Maybe sabihin natin na very exaggerated naman si pastor sa pagkukwento at overstating sa mga pangyayari na mangyari. Pero kung tayo po ay nagbabasa ng libro ng pahayag, ay makikita natin yung bawat mga verses sa inyong mga sarili, at kung maunawaan natin, kung i-reveal sa atin ng Panginoon, napaka-terrible at nakakatakot, no, yung mga pangyari na darating. Ngunit alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus patungkol sa tribulation. Kung babalikan natin sa Matthew 24, verse 21, nabi doon, "Then shall be a great tribulation, such as was not since the beginning of the world unto this time, no, nor ever shall be." Malaking kapighatian na gayon hindi pa na nangyari sa pasimula ng sanlibutan hanggang sa panahong ito. No, sabi ng Biblia, may mga pangyayari na hindi pa natin naranasan at darating yon. That is an amazing statement when you think of all na pangyayari sa mundo, yung gera, yung tagutom, yung mga sakit na hindi mo nga ma-pronounce kung anong klase, yung lindol, yung mga tornadoes, hurricanes, yung pagputok ng bulkan. At kung iisipin natin yun, lahat ay nangyayari na sa mundo natin ngayon. From the time of Adam and Eve, even until Jesus said, "Add it all together, and none of it can compare to what the world is about to experience in the Great Tribulation." No, yung mga gera, tagutom, mga sakit, yung paglilindol, pagpuputok ng mga bulkan, hindi mo maisip. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi pa yon compare sa maranasan natin pagdating po ng Great Tribulation. Kaya hindi tayo nag-aaral, no, ng Book of Revelation para takutin ang bawat isa sa atin, kundi nag-aaral tayo para ang bawat isa sa atin aware tayo sa darating na panahon, no, yung panahon ng taghirap ng Great Tribulation. Sabi sa Old Testament, this is about tribulation. "I see every man with his hand on his loin, as a woman in travail, and all faces are turned into paleness." Pagdating nito, yung Great Tribulation, ay katulad ng isang tao na hawak-hawak niya, no? Halukip niya yung kanyang kamay, katulad ng isang babae na manganganak na, no? At
hawak niya yung tiyan niya kasi masakit na. At ang lahat ng mga mukha ay magiging putla dahil sa takot. Alas for that day is a great, so that none is like it. Walang isa man sa atin na magugustuhan natin ang darating na tribulation. It is even of the time of Jacob, trouble. This verse teach us that the tribulation, men will wrap their arms themselves like women give birth, and that everyone face will be awesome, gray, and terrible, frightening things happening in this earth. No, so you see mga minamahal, mga kapatid ko, yung trouble ay darating. Talukip natin yung kamay natin, nakaganon tayo dahil sa takot. Para yung babae na manganganak na. No? Takot na ang bawat isa sa atin. For sure darating yun kasi sinasabi nga ng Bible. At nababasa natin. No, hindi gawa ito ni Pastor, kundi ito po ay ayon sa banal na kasulatan. So, yun po ang pangyayari upon what happened in the nation of Israel. So, tingnan natin palagi ay yung bansang Israel, kung ano po ang yung mangyayari po, no? At kaya palagi natin sinasama sa prayer natin yung bansang Israel. What God gave to John in Revelation 6:9 is a vision of unspeakable horror. No, sa verse 9 sabi dito, at nang mabuksan niya ang ikalimang tatak at nakita ko sa ilalim damba na mga kaluluwa nila na pinatay dahil sa salita ng Diyos, dahil sa patutuo sa kanilang pangangatawan. Ito yung vision na nakita po ni Apostle John. At ang chapter 5 ay tells about the seven sealed scroll. The question was asked, who is worthy is open that scroll and reclaim the ownership of the earth from Satan. No, may katanungan, sino bang karapat-dapat na magbukas ng scroll upang ma-reclaim what the enemy has taken in us. We find, masusumpungan po natin na ang Panginoong Yesus alone is worthy. Siya lang po ang karapat-dapat. The Lamb is also a lion. Ang Panginoong Yesus ay nanggaling sa tribe of Judah. So he's a lion. And also he is the Lamb, sang tupa. And he is worthy to open the scroll. The Lamb is also a lion. Now in chapter 6 na ating pagbulay-bulayan sa umagang ito, yung pahina, yung scroll ay bubuksan na isa-isa. One at a time. Yung tatak, yung seal ay sisirain na. The horror of tribulation are torn loose upon the earth and the unfold before our very eyes. Ito papakita na sa ating mga paningin, sa ating mga mata. So mga minamahal, mga kapatid ko, the first four seal in value
yung 4 na mga kabayo sa Book of Revelation. No, dito sa libro ng Pahayag. At bawat sa 4 na kabayo na ito, iba't ibang mga kulay. So, inanya ko po ang bawat isa sa atin. Tingnan natin po, isa-isa, one at a time, kung anong klase ng kabayo at ano ba ang ibig sabihin nito na dapat natin paghandaan at aware tayo sa darating na Great Tribulation. So, unang-una, as we open the first seal, yung unang tatak, titingnan natin yung unang kabayo at ang kulay niya ay puti. No? The first horseman on the white horse. Gusto ko po ang bawat isa sa atin, isipin natin ang isang salita na dominion. No, binasa natin sa verse 1 and 2, at nakita ko ang buksan ng kordero ang isang tatak at narinig ko na waring ito ay diugong ng kulog at isa sa 4 nilalang at nagsasabi, "Halika't at tingnan." At nakita ko masdan ng isang puting kabayo at siya ay nakasakay sa kanya ay mayroong busog at isang korona at binigay sa kanya at siya ay humayong nanlulupig upang manlulupig. No? Yung white horse, yung unang tatak na nakita. At binanggit rin po, no, isang kulog. Una, yung salitang dominion, tapos kulog, thunder. Tapos sabi niya, and I saw when the Lamb opened of the seal, and I heard as it is were the noise of thunder. So, isa doon sa 4 na beast, sabi niya kay John, halika at tingnan mo. At sabi ni John, nakita niya, behold, isang puting kabayo at may nakasakay doon na merong bow and a crown. No, may palaso at saka corona na binigay sa kanya. At pabalik-balik sa mundo upang sakupin. Kaya nga yung salitang dominion, no, to conquer. At itong kulog, yung thunder, ibig sabihin may darating na bagyo. Diba? Pagka may kulog, malakas, may darating na bagyo, may darating na ulan na malakas. So thunder indicate storm is coming. It is a sound of heavy hover galloping this way. Who is the rider of the white horse? Sino nakasakay doon sa puting kabayo na he unleashed on the earth at the beginning of tribulation? Some might think it is Jesus Christ. Baka isipin nyo na dahil puti ang nakasakay doon ang Panginoong Yesus. But it is not. Hindi po yun. That does not come until the end. Hanggang katapusan po ng tribulation, di darating ang Panginoong Yesus. No, sabi na mababasa natin sa Revelation 19:11. Yung description doon na iba. When Jesus Christ coming at the end of tribulation, but it is not the description given here. Dito sa chapter 6 na binasa natin, may similarity, no? Kaintulad lang sila kasi puting kabayo ang ginamit. Sino ito? Naniwala po ako, ito po yung sinasabi ng Biblia, yung mga Antichrist.
So take note mga minamahala, a pony. Sa Biblia, yung puting kabayo ay nagsisimbolo ng pananakop. So itong nakasakay sa kabayo, sa puting kabayo, ay he will conquer the world. Itong Antichrist ay sasakupin niya ang buong mundo. No, yung palaso, above, is a symbol of power. Pinagtulutan siya ng Panginoon at binigyan siya ng kapangyarihan. At ang warfare at yung crown naman nagsisimbolize ng dominion. No, magiging conqueror siya, sasakupin niya lahat kasi may kapangyarihan siya, no, sa mundong ito. At siya po yung Antichrist. He is coming on a white horse bilang imitator. Masasabi ng ibang tao is akala lang ang Panginoong Yesus, no? Pero inimitate niya lang po ang Panginoong Yesus. Siya po si Satan, kasi si Satan is a great imitator, deceiver. At ang kanyang deception, i-convince niya ang lahat ng mga tao sa mundong ito, even yung mga Hudyo ay makukonvince niya at maniniwala na siya na. Siya yung Misaya. Siya yung tagapagligtas na darating. Na ang tagapagligtas ay dumating na. No, imitate niya ang Panginoong Jesus at i-convince niya yung mga Hudyo, ang lahat ng mga tao. So kung hindi po tayo aware, baka tayo na mga manampalataya na ay ma-deceive ng kanyang taktika at mahulog tayo. He will come in a platform of peace. Kunwari ay dala niya ang kapayapaan. Pero pansinin natin kung ano ang dala niya. Wala siyang yung palaso, kundi kalasag lang no? No arrow, just bow. But this last world dictator will bring death. Kunwari, magdadala siya ng kapayapaan, pero yun pala ay maghahasik ng kamatayan at destruction sa mundong ito. You see how it is not possible. Baka sabihin ninyo, paano ba yan? Posible ba yun? How is going to happen? Paano ito mangyayari? Sa binasa natin sa verse 2, no? Yung kapangyarihan binigay sa kanya. Yes, his power and dominion are given unto him by God. Given unto him by God, it is God will allow it happen. No, sabi sa Revelation 17:17, for God had put in their hearts to fulfill His will and to agree and to give the kingdom unto the least until the word of God shall be fulfilled according to that the verse. God will convince the ruler of the world to give their power to the Antichrist. Satan think that he is in charge during the tribulation. The devil think he is calling the shots, running the affair of the earth, but it is God's will control it all. So papayagan ng Panginoon
at bibigyan niya ng kapangyarihan itong Antichrist upang magkaroon siya, makungkir niya, madominate niya yung mundong ito. Pero isipin rin natin, no, ang Panginoon ay still in control of everything, no, at nakaupo pa siya doon sa kanyang trono. God is full in control. But in essence, what God is doing, He is mankind enough rope to hang himself with. No? Hinayaan nga siya ng Panginoon, pero merong lubid. Hindi siya may hangganan, no, yung kanyang gagawin. Mga minamahal, mga kapatid ko, sino ba dito sa atin, sa kalagitnaan natin, marunong maglaro ng chess? Paano kaya natuto maglaro ng chess? Natuto ako maglaro ng chess kasi yung nagturo sa akin magaling. Nagkakaroon ng challenge pala ang sarili mo pagka ang kalaban mo ay marunong at china-challenge mo rin ang sarili mo para magiging marunong ka at malalagpasan mo o makokontrol mo, no, yung laro. Kasi kung sino doon ang may hawak, no, ng magagandang mga piyesa, yan ang magkokontrol ng laro. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, may laro na darating at ito ay lalaroin ng Antichrist, ni Satan, but yung control ng laro ay nasa Panginoon pa rin. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Makikita natin, mga minamahal, na God is better dito sa kaaway natin. In tribulation, although we still have freedom to choose, but the end of the game, everything will be according to God's sovereign plan. No, yung plano pa rin ng Panginoon ang mag-aari pagdating doon, yung katapusan. We all learn about Antichrist in chapter 13, chapter 17, at saka chapter 18, kung nagbabasa po tayo. But when you open the first seal, yung unang tatak na binuksan, nakita natin yung puting kabayo na may nakasakay, no, at iisipin natin yung salitang dominion. No, sasakupin ang buong mundo. Number 2 po, sa verse 3 at saka 4, at nang mabuksan niya ang ikalawang tatak at narinig ko ang ikalawang nilalang na nagsasabing, halika, tingnan, at may lumabas isa pang kabayo na pula, at pinagkaloob ang kapangyarihan sa kanya na nakasakay dito upang alisin ang kapayapaan mula sa lupa at upang dapat nila patayin ang isa't isa at mayroong ibinigay sa kanya na isang malaking tabak. So, anong kulay na naman sa pangalawa? Pulang kabayo, red horse. Hindi itong red horse na ininom, kundi pulang kabayo. No? Pag nakita natin itong pulang kabayo, isipin natin yung salitang division. No? Yung pagkakanya-kanya ng tao. Ang pula na kulay ay nagsisimbolo ng dugo.
Ibig sabihin, may digmaan, yung Antichrist, dumating, nakasakay doon sa puting kabayo, at kunwari, dala-dala niya yung platform na kapayapaan, and one of the things that will propel him, meron siya kapangyarihan sa kanyang plano, which seems to be workable for the world peace. No? He will do something which has never done. Gagawin niya na hindi pa inimitate niya ang Panginoong Yesus, pero may gagawin siya na hindi pa nagawa ng tao. Magdala siya ng kapayapaan, kunwari, sa kalagitnaan doon sa Middle East. But ito pong kapayapaan na ito ay hindi magtatagal dahil sa kalagitnaan ng tribulation, 3 taon at kalahati, 3.5 years, yung pangalawang tatak ay bubuksan na at ang nakasakay doon sa pulang kabayo ay nanakawin niya. Yung binigay na kapayapaan dito sa mundong ito, merong malaking malaki, no? Na gagawin niyang mga bagay na hindi pa natin naranasan. So you see, mga minamahal mga kapatid ko, kung i-consider natin ngayon yung current event, yung mga pangyayari sa mundo ngayon, at pangyayari sa gitnang silangan, no, sa Middle East, ang Israel ngayon ay nasa digmaan sa mga Hamas, Hezbollah, at lalo na sa bansang Iran at sa iba pang Middle East at saka mga Arab nation. The war front is on all sides. Kaliwat kanan yung digmaan at including northern border, no? Sinabi sa Ezekiel 38 and 39 are all about invaders from the north. No, sa binanggit sa Book of Ezekiel na yung mananakop ay nanggaling sa north. No? The biblical land of Magog is Russia, predicted to be peaceful until they invade Israel. No? Mapayapa. Ito daw yung Magog ay ang Russia na ngayon ay merong kapayapaan pero darating na sasakupin nila ang bansang Israel. Now somebody reminds me of Middle Eastern nation that is homeland and heart and soul of Russia. Ano ba ito ang puso at kaluluwa ng Russia? Hindi ba ang Iran? That passage in Ezekiel talk of horseman, yung bow and arrows. The same language na binanggit rin ni Apostle John at ginamit niya dito po sa aklat po ng pahayag ng Revelation. Obviously, si Apostle John ay dinidescribe niya yung 21st century. Mga minamahal, mga kapatid ko, anong event na ba tayo ngayon? Di ba nasa 21st century na tayo kasi 2021 na tayo. So, ito po yung didescribe ni Apostle John, the 21st century event using his first language. So, yung tanda
ng panahon, ng oras, ay ito na. The sign of times are everywhere. Salamat sa Diyos kung ikaw, ako, ay ligtas dahil pupunta tayo sa langit. Kung ito po ay mangyayari ngayon at this point, it will come first of all in the form of nation against nation, and it also come in the form widespread violence man against man. No, na binanggit sa Matthew 24:24. Yung Magog ay nagkaroon na ng propesiya. Magog is prophesied to bring many others then. No, magkakaroon siya ng maraming allies. Posible yung mga Arab nation, yung mga nagagalit o they hate Israel from the entire Middle East. But immediately, Libya and Ethiopia, na ito po ay binanggit sa Book of Ezekiel. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, sa panahon na yon, the spirit of hatred will inflame, no, kagatungan lalo, the heart of men. Remember, at this point, the church has been taken away. Praise the Lord. Nauna po yung mga church na rapture. And there is no more salt. Wala nang asin sa mundong ito para i-preserve. Wala nang ilaw. No more light. Upang magbigay ng ningning, mag-illuminate ng liwanag. The Comforter and the Restrainer, the Holy Spirit, is no longer here. Wala na rin yung banal na Espiritu. That's why the spirit of hatred will be so severe na ang tao ay mag-split, no? Papatayin niya yung kanyang nanay at gigilitan sa liig na hindi kumukurap ang kanyang mata. Kaya sabi natin kanina, yung red horse nagre-represent ng division. No, magkakaroon ng hatred. No, yung tao, papatayin niya yung kanyang nanay without blinking of an eye. Yung brother ay i-stab niya yung kanyang kapatid sa likod na walang alinlangan. Yung parents will turn back against their children, and their children will turn back against the parents. So you see, mga minamahal, can you imagine yung confusion, yung chaos, yung kaguluhan na mag-aari sa mundo pagdating ng tribulation? Iisipin mo na ikaw ay nabubuhay na very violent ang society dahil ito po nagre-represent ng red horse at nagsasalita ng division. So una, nung binuksan yung tatak, yung seal, yung white horse, ito ay nagre-represent ng Antichrist na magdadala kunwari ng kapayapaan. Pero snatch rin niya yung kapayapaan at magkakagulo ang mundo. Pangalawa, yung red horse. Hindi siyang inumin kundi kabayong pula na magre-represent po ng division. Pangatlo po, black horse. Basahin natin sa verse 5 and 6, sabi dito,
At nang buksan niya ang ikatlong tatak at narinig ko sa ikatlong nilalang na sasabing, "Halika at tingnan at mamasdan ko at narito ang isang itim na kabayo at siyang nakasakay sa kanya at may isang pares na timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko ang isang tinig kalagitnaan ng apat na nilalang na nagsasabing, isang sukat ng trigo, isang denaryo, at talong sukat sibada, isang denaryo, tiyaking huwag mong saktan ang langis at ang alak." Black horse, itim kabayo, nagre-represent siya ng deprivation, tagutom. Ito po yung panahon na merong gutom, may famine. Here is the time of economic disaster, wholesale starvation. Merong digmaan na kumakalat across the world sa Middle East at meron ng kakulangan sa pagkain. Yung langis ay will become more and more scarce. Nung pakunti na pakunti ang langis na yung they produce. Yung gagamitin na timbangan, yung old-fashioned na timbangan, no, yung scale na nagre-represent ng kawalan ng pagkain during this tribulation. Yung pagkain ay titimbangin katulad ng timbang ng isang ginto. No, sa verse 6 na binasa natin, yung measure of wheat, 1/3 measure of barley. Ito po ay nagre-represent ng isang supply lang po sa isang araw. Ibig sabihin, ang kita ng tao sa isang araw, gugulin niya lang, no? He will spend it one day only. No? So during the tribulation, a man will have to work all day and it will be all he can do just to buy enough food for that day. No, wala nang yun ang halaga eh. Yung timbangan ay katulad ng timbangan ng unang panahon. It will be all the person can do just to keep body and soul together and alive again. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, we already live a world of perpetual hunger. May mga ibang sulok ng mundo natin na naranasan na nagugutom. We tend to forget or not every believe that here in the land of plenty, but it is true. 1/3 is underfed, no? 1/3 ng population ng mundo po ay merong tagutom. At ganito rin po ang darating na tribulation. Kahit na may pera ka, wala ka nang mabilan. Kasi hindi ka pwedeng bumili ng wholesale. Yung bibili mo lang, kakainin mo sa araw na yun. Kahit mapera ka, hindi ka pwedeng bumili. Di katulad ngayon, di ba? Pag may crisis at nakakarinig ng balita, nagpa-panic buying. Praise the Lord. Tayong mga mahirap, nagpa-panic lang. Wala tayo buying. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, during the tribulation, kaya sabi ko kanina, nakakatakot, horrifying,
ang darating na paghihirap. At ito po ay nangangahulugan, no? Yung pagtitimbang, no? Babalik doon sa lumang timbangan na ginagamit. At sa verse 6, sabi niya, huwag natin saktan, no, ang langis at ang alak. No? Sabi niya sa verse 6, tiyaking huwag mong saktan ang langis at ang alak. Thou hurt the oil and wine. Ibig sabihin, ito ay nag-represent ng luxury food nung panahon po ni Apostle John. So, yung nakasakay sa pulang kabayo ay sinasabi niya, wag itamper. No, wag pakilaman yung mga items. Kasi itong tribulation, yung mga mahirap mas lalong maging mahirap. Ang mga mayaman ay lalong magiging mayaman. Sila magkokontrol ng lahat-lahat. So, mga minamahal mga kapatid ko, yung itim na kabayo ay nagre-represent ng starvation. Deprivation. Yung mga mahirap, hindi na makakabili kasi nga, yung 1 kilo ng pagkain ay katumbas ng ginto. Like the world has never seen. Hindi pa naranasan ng mundo at darating yun. So you see, na una, nakita natin yung puting kabayo, nagre-represent siya ng dominion. No, ito yung mga sila na ating binasa, yung tatak. Ito po ay nagre-represent ng Antichrist. Yung pulang kabayo ay nagre-represent ng division at nagre-represent rin ng gera, ng digmaan at very violence. At yung pangatlo na binasa natin, yung itim na kabayo, ay nagre-represent ng deprivation o tagutom, starvation. No, famine ang darating. So, number 4 po, pale horse. Basahin natin po sa verse 7 tsaka 8. At nang buksan niya ang ika-4 na tatak, at narinig ko ang tinig sa ika-4 na nilalang nagsasabing, halika at tingnan. At ako ay tumingin at namasdan ng isang maputlang kabayo, at ang pangalan niya ay nakasakay sa kanya ay kamatayan. At ang impyerno sumunod sa kanya. At ang kapangyarihan ay pinagkaloob sa kanila at sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamagitan ng tabak at ang gutom at ang kamatayan at mga mababangis na hayop sa lupa. No, mapuputlang kabayo, pale horse. Yung pang-4 na selyo na binuksan. Isipin natin ang salitang death. Yung maputlang kabayo, ibig sabihin ay kamatayan. Maputla. No? Galing siya sa Greek word na chlores. Yung root word ng chlorine, di ba ang chlorine? Pagka nilagay mo yung isang ay namumutla. O chlorophyll. Chlorophy. No? Yung mga nag-aaral ng biology. No? So, pale comes from the Greek word chlores. At ito po ay nagsasalita yung ghastly green color. No, yung parang bacteria, no, na kumakapit, no, na only the microscope can see it. It is the idea of a body as tuned green. No, yung
yung katawan ay papunta doon na parang namumutla, nagiging green, rotten, at nagdi-decay na. At according sa verse 8, pagdating po ng tribulation, 1/4, no? 4 na bahagi po ng population ng mundo ay mamamatay. Think about that. Sipin natin yun, mga minamahal. And let that word soak in, no? Iano natin sa ating kaisipan. Right now, ngayon po, mga minamahal, kung iisipin natin yon, kung 1/4, 1/4 ng population ng mundo. Ibig sabihin, 1.5 billion yan ng mga tao. Paano ito mangyayari? Ito ba isang speculation lamang? Pero include natin, isama natin katulad ng germs. Katulad ng biological warfare. Something nuclear in nature and national level. So you see, mga minamahal, ano bang nangyari ngayon? Di ba may COVID? Nakikita ba natin? Nalalaman ba natin? Mga minamahal, mga kapatid ko, kaya tayo nag-aaral ng Book of Revelation ng pahayag para aware tayo, alam natin mga pangyayari upang hindi na siya surprise sa atin, kundi alam natin kung dumating. Kasi ito nakasulat na Yung batayan natin, yung salita ng Diyos. At ito po ay mangyayari. Kaya lagi ako nagpaalala sa inyo na malaga na sa panahon ngayon ay meron tayong tamang relasyon sa Panginoon. May sabi-sabi na itong pandemic na ito ay mag-extend pa hanggang 2025. So you see na nakakaiyak kung iisipin natin kung ano na mangyari sa atin kung wala tayong Panginoon. Magpapanik tayo. So ito po yung mga tatak na ating pinag-usapan sa umagang ito. Una po, yung puting kabayo, yung Antichrist will come in dominion. Then war will come with division. Famine will come with deprivation. Then death will come over 1 billion of people. Sa verse 8 po, pansinin natin yung letter D doon, yung death. Capital D, death. At alam natin, pag hindi tayo ligtas, ang kasunod doon ay dagat-dagatang apoy. You say, I am scared. I am scaring you. Baka sabihin nyo, tinatakot ko lang kayo But, mga minamahal, mga kapatid ko, if you are not saved, matatakot ka talaga sa darating na tribulation. Although, yung pagkatakot ay nagmo-motivate sa tao upang ma-motivate niya rin yung kanyang sarili para makanta niya ang kaligtasan.
it is not a bad motives. As a matter of fact, magiging matalino tayo, maging wise tayo na na na, na lalaki, na babae, at ma-recognize natin yung darating na paghukom, na darating na wrath na nakasulat dito sa Book of Revelation. Nakita natin, no, sa panahon ni Noah. May babala ang Diyos para maligtas sila, pero ang mga tao ay bingi. Hindi sila nakikinig. Kaya ang pamilya lang ni Noah ang nakapasok doon sa loob ng arko, and God saved them doon sa flood. Ang Biblia sinabi si Noah ay gumawa ng arko dahil natakot siya. Yung kanyang takot ay naging motivation para magawa niya yung arko, at ang kanyang pagkatakot din sa Panginoon yung motivation, kaya alam niya na ang wrath ng Panginoon ay darating. Ang Panginoong Yesus sabi niya, on the last days, there will be a great tribulation. There will be a great increase. Sa huling araw po ay mas matindi yung lindol, mas matindi ang tagutom, mas matindi ang pestilence. Hindi lang ito ang COVID may darating pa daw. Mas matindi yung mga sakit dahil hindi na magagamot. And you cannot watch today sa mga news, sa mga television, na hindi mo makikita yung tatlo na bagay na ito. No? Lindol, in every side of the world may lindol. No? Last month, nangyari sa Haiti, di ba? Lakas ng lindol. Tagutom na sa ibang sulok ng mundo. At laganap na yung pestilence at mga sakit na hindi na malulunasan ng science. Nangyayari na at nakikita natin, naririnig natin, nababasa natin. No, sa araw-araw. Kaya lang mga minamahal, mahirap kung ang tao ay iniisip lagi na siya ay bulag. Hindi nakakakita. Mahirap yung isang tao na bingi. Hindi nakakarinig. Ano man po yung sasabihin natin ay iba't balikat lang, no? Yung parang gano'n lang. So you see, no, mga minamahal, hindi biro ngayon talaga ang nangyayari sa mundo Dapat hindi na tayo magbulag-bulagan, magbingi-bingian. Lagi kong challenge kayo, balik tayo doon sa basic. Balik tayo doon sa first love natin, ang Panginoon. Magbasa tayo ng kanyang salita upang maging malakas tayo pag dumating itong panahon ng tribulation. Nasa closing age na tayo I believe na lahat tayo ay naramdaman na tayo na papunta na tayo doon sa dulo. Katulad ng Panginoong Yesus, He don't want any people will perish.
kundi masumpungan nila na bumalik into repentance at maligtas. Huling araw na mga kapatid, mga minamahal ko. We are in a closing of this age. At yung apoy ng paghukom ay darating na. Malapit na. We are on the horizon of the bottom line. That's why I challenge sa mga nakikinig sa gawain na ito. If you are not saved, better get saved. Wala kang ibang gagawin kundi tanggapin lang ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Wala ka nang ibang gagawin. Ang kaligtasan natin, ito yung biyaya ng Diyos na binigay sa atin ng libre. Hindi na natin kailangan trabahuhin, mga minamahal, mga kapatid ko. Kaya ang challenge sa bawat isa sa atin, if you are not saved, better get saved. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon sa ating pag-aaral sa linggong ito. Patuloy tayo sa diwa po ng panalangin. Tayo manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, as we come to an end of our time together, we thank you for what has been accomplished here today. May the matters discussed serve a catalyst to move us forward and cause us to advance and see the growth in all areas of our lives. May we live here recognizing you are the God of all wisdom and you are willing to lead us forward. Panginoon, salamat po sa oras na ito, pagkakataon na binigay mo sa amin. At Panginoon, sa oras na ito, nakikita mo ang bawat isa, mga kapatid ko, Panginoon. Father God, kung sila po ay sa sitwasyon na mayroong pinagdadaanan, kahirapan, kakulangan, may trials, may circumstances, Father God, in the name of Jesus, let your grace and your mercy be upon them, O Lord. Restore mo, Panginoon, whatever the enemy have stolen to them, physically, spiritually, and financially. I ask and pray in the mighty name of Jesus that whatever in their hand will going to prosper. Maging ito po, Panginoon, sa kanilang trabaho, i-bless mo. Kanilang negosyo, i-bless nyo. I-bless nyo rin po, Panginoon, ang aming mga estudyante po, Panginoon. Any curse or negative words against them, I declare na void in the name of Jesus. Mga minamahal, mga kapatid ko, itaas natin po ang ating kanang kamay at tanggapin niyo po ang pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine towards you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. And the Lord give you shalom, shalom, shalom. Praise the Lord. Palapakan natin ng malakas na malakas ang Panginoon. Saka po. Hallelujah. Praise the Lord. Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa, sa mga kapatid natin na late po na nagbukas ng kanilang mga FB. No? Continue po na suportahan po pa rin po natin yung ating online na gawain. Every Sunday, 8 AM pa rin po.
At I challenge each and every one of us na i-like nyo, share nyo, follow nyo po yung ating mga link palagi. No? Praise the Lord. Dahil hindi lang po tayo nakakarinig, kundi itong ating mga pag-aaral ay nakakarating rin po sa ibang bansa. No? At sa bawat sulok po ng ating bansang Pilipinas. So, share lang natin po, no, yung ating yung gawain natin every Sunday. At praise the Lord sa mga kapatiran natin na patuloy nagbibigay sa kanilang mga tithes and offering. Salamat sa inyo, no? Sa Baguio po ay patuloy natin po na ibigay yung ating mga tithes and offering sa kay Ate Lisa, kay Ate SP at saka kay Sister Julie. Sa Pasay naman po ay kay Ate Emma. Salamat po sa mga kapatid natin, no, na nagpapadala sa ating bangko o nagpapadala po sa mga Palawan, no? May mga kapatid tayo na may puso na nagbibigay pa rin po ng kanilang mga ikapok. So praise the Lord sa buhay po ninyo na patuloy na ine-exercise nyo ang inyong panampalataya. No, hindi naman po na binibigyan nyo ng kasiyahan, of course, no? Kasi kasiyahan rin po yun sa inyong pastor dahil makikita, maramdaman na yung pag-ibig ng Diyos ay nananatili sa bawat isa sa atin. No? Hallelujah, praise the Lord. At binabati ko po yung mga nagdiriwang po ng kanilang mga karawan. Today is September 26, special day po para kay Ate Dang kasi birthday niya ngayon. Sana mabusog niya kami. Hallelujah. At saka sa iba rin po na nag-celebrate ng kanilang birthday sa month of September, happy birthday. The Lord bless you. At nagdadaos rin kanilang mga anniversary. Happy anniversary. So, yun lang po. Salamat po sa bawat isa. Shalom na po tayo. Bye-bye. Muli, palakpakan muna natin ang Panginoon. Okay. Shalom na po. Shalom.